Ilang araw na lamang ang natitira bago sumiklab ang isa sa pinakahihintay na bakbakan ng mga Pinoy ngayong taon. Ito ang sagupaan sa pagitan ng former 3-division world champion na si John Riel Casimero at dating Mexican world champion na si Luis Neri sa Aichi, Japan. Nauna nang dumating sa Japan si Casimero noong Sabado. Agad itong sumabak sa media obligations at isinagawa ang kanyang media workout bago humarap sa mga mamamahayag. Makikita sa kilos at pananalita ni Casimero ang matinding determinasyon na makamit ang panalo laban sa isang kalabang alam niyang hindi dapat maliitin. Ayon mismo kay Cuadro Alas, seryoso ang kanilang paghahanda dahil batid niyang isa si Luis Neri sa pinakamapanganib na kalabang kanyang makakaharap sa puntong ito ng kanyang karera. Ngunit habang abala si Casimero sa kanyang paghahanda, isang tanong naman ang gumambala sa maraming boxing fans. Nasaan si Luis Neri? Habang halos lahat ng fighters para sa event ay nakarating na sa Japan, kapansin-pansin ang pagkawala ng Mexican fighter sa mga unang araw ng fight week. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Kuyang Joseph mula sa kampo ni Casimero, pansamantalang na-hold raw si Neri sa immigration sa San Diego. Gayunpaman, wala raw malinaw na detalye kung ano ang naging dahilan nito. Ngunit hindi nagtagal ang mga espekulasyon. Ayon naman kay Popsi Kultura, isang malapit na kaibigan ni Casimero, nakarating na rin si Luis Neri sa Japan kagabi at inaasahang sasalang ito sa kanyang media workout sa mga susunod na oras. Subalit habang papalapit ang laban, mas lalong umiinit ang usapin sa pagitan ng Team Casimero at ilang kilalang boxing analyst sa Pilipinas. Nagsimula ang kontrobersya matapos ilabas ni na Attorney Ed Tolentino at JM Siasat ang kanilang prediksyon sa laban. Bagamat inamin nilang si Casimero ang nais nilang manalo, naniniwala raw silang si Luis Neri ang may mas malaking tsansang magtagumpay sa aktual na laban. Partikular na binigyang diin ni JM Siasat ang posibilidad na magkaroon ng problema si Casimero kapag tumagal ang laban sa mga susunod na rounds. Ngunit hindi lamang ang laban ang kanyang tinalakay, maging ang kapatid at head coach ni Casimero na si Jason Casimero ay kanyang kinuwestiyon. Ayon sa analyst, hindi umano sapat ang kakayahan ni Jason bilang trainer upang maibalik ang bersyon ni Casimero na minsang nangibabaw laban kay Solani Tete. Ang pahayag na ito ang tila nagsilbing mitsa ng mas malaking tensyon. Mabilis na dumepensa si Kuyang Joseph para sa magkapatid na Casimero. Sa kanyang mga live broadcast, mariin niyang tinutulan ang mga komentaryo ng dalawang analyst at iginiit na hindi lamang sa trainer nakasalalay ang tagumpay ng isang boksinggero. Para kay Kuyang Joseph, sa bandang huli ay ang talento, tibay ng loob at kakayahan pa rin ng fighter ang pinakamahalagang sangkap sa loob ng ring. Tanong pa ni Joseph, bakit daw ang mga boksingero ng MP Promotions, kahit may mga professional trainers at coaches na, ay luhod at gapang pa rin daw ang resulta? Kinwestiyon din nito kung bakit hindi man lang daw binabanatan ng mga nasabing boxing analysts ang mga bata ng MP Promotions kapag natatalo ang mga ito. Hindi rin nagatubili si Kuyang Joseph na hamunin ng pustahan ng mga analyst. Kung ganoon daw sila katiyak sa kanilang mga prediksyon, handa raw siyang tumalpak ng $1,000 bilang patunay ng kanilang paniniwala. At habang lumalalim ang diskusyon, nagsalita na rin mismo si Casimero. Sa kanyang diretsahang estilo, pinatikos niya ang mga analyst at sinabi niyang wala daw siyang pake sa kanilang mga prediksyon. Ayon kay Casimero, wala naman daw kwenta ang mga prediksyon ng mga analysts dahil wala naman daw silang alam sa boxing, birada pa ng angas ng Pinas. Mga tangang analyst daw ang mga iyan, lalo na raw iyong kalbong bading na satsat ng satsat.